Salamat mga musicians. Amen. Tayo po dadako na sa salita ng ating Panginoon. Nais ko po muli magpasalamat sa bawat isa na narito sa gawa ng ating Panginoon. Aking pong dalangin, samahan tayo, kausapin tayo ng Panginoon ngayong umaga. Sa inyo pong mga dalang Bible, Acts chapter 27. Mga gawa, kabanata 27. Praise God. Magsisimula po ako sa intro sa isang parang background o history sa Bible. Kung kilala niyo po si Pablo o si Apostol Pablo, pagtapos po niyang makita ang Panginoong Hesus sa daan papuntang Damasco, isinuko at ipinagamit niya po ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Siya po ay naging missionary. Parang yung mga pinapanalangin natin kanina na missionary, pumupunta sa ibang lugar, sa ibang bansa, para ipangaral ang ating Panginoong Hesus. Pero bago pa po magkaroon ng mga misyonero sa panahon natin, nauna na po sa kanila si Apostol Pablo na naglakbay sa maraming lugar, nagtanim ng mga churches, nagpasimula ng mga gawain at nag-alagad ng mga sumunod sa ating Panginoon. Ngayon po, dito po sa ating babasahin, Acts chapter 27, ito po ang last recorded journey ni Apostol Pablo. Bigyan ko lang din po ng background. Amen. Noong nasa Jerusalem, sila Pablo, kasama po ng ilang mga alagad, nangangaral po sila doon tungkol po sa ating Panginoong Hesus. Ang kanyang kamatayan, pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ang problema, ang mga leader ng simbahan noon, mga Pariseo, Saduceo, nagagalit sa kanila dahil nagdadala lang daw sila ng kalituhan at kaguluhan sa mga tao. Pakiramdam ng mga Pariseo na ito, hindi sila iginagalang ni Apostol Pablo dahil sa mga mensahe na ipinapangaral nila tungkol kay Jesus Christ. Kaya ang ginawa ng mga leader ng simbahan ito, ipinakulong nila si Pablo sa Jerusalem. Pakulong natin ito, nagbibigay lang ng kalituhan, kaguluhan, kung ano-anong ipinapangaral. Iba sa relihiyon natin, ipinakulong nila si Pablo, amen? Kaya ang nangyari, siya ay nilitis sa loob ng 2 taon. Wow, 2 taon, medyo matagal-tagal. Kaya lang, pagtapos ng 2 taon ng hearing, wala silang makuhang matibay na ebidensya na si Pablo ay may kasalanan. Ulitin ko po, brief history lang po ito, background. Kaya po ang ginawa ni Pablo, ginamit na po niya ang kanyang pagiging Roman citizen para sabihin, pakiramdam ko, hindi patas ang paglilitis dito sa Jerusalem. Kaya kung pwede, gusto kong pumunta sa Roma, para iharap at iakyat ang kaso ko kay Caesar. Si Caesar po ang pinakamataas, amen, na government official ng mga panahon nila. Pinayagan naman po si Pablo na maglakbay papunta sa Rome. Pero isinama po siya sa ibang mga bilanggo na bumibilang po ng 276 para pumunta sa Rome. Ito po ay malayo-layong paglalayag o pagbabiyahe. Maglalayag po sila tawid dagat. Malayo-layo, ilang milya po from Jerusalem to Rome. At ngayong umaga, kapag binasa po natin ang context ng chapter 27, hindi pa po sila nakakarating sa unang destination. So, ibig sabihin, may mga destination pa bago sila makarating sa talagang pupuntahan nila. Nahirapan na po sila sapagkat naka-encounter po sila ng matinding bagyo. Amen? Spoiler alert lang po. Kapag binasa niyo po ang buong Acts chapter 27, yung barkong sinasakyan ni Pablo ay nasira at lumubog. Shipwreck. Amen? Ngayong umaga, para makarating siya sa kanyang pupuntahan sa Rome, para iapil ang kanyang kaso, kailangan niyang dumaan sa 2 hamon sa kanyang buhay, storm and shipwreck. Binagyo na, lumubog pa yung barko. Amen? Naniniwala po ko dito na wala pa namang nakakaranas ng yung talagang actual na lumubog yung barko na sinasakyan mo. Amen? At speaking of bagyo, ng storm, naniniwala po ako na marami na tayong napakinggan na mga pangangaral tungkol sa bagyo o bagyo ng buhay. Can you say amen? Amen. Amen. Pero magkaiba po yung storm sa shipwreck ka. Nandiyan po sa inyong harapan ng storm, pwede niyang i-delay ang iyong paglalakbay, ang journey. Pero ang shipwreck, pwede nyo itong pahintuin ang iyong paglalakbay. Storm may delay your journey, but shipwreck can actually stop your journey. Yung meron kang gustong puntaan na destinasyon, pero kapag ikaw ay na-shipwreck, hindi ka na makakapunta doon sa iyong destinasyon. Nasira yung barko. Amen? Narito pong ibig sabihin ng shipwreck. Nandiyan din po sa inyong harapan. Ang sabi po dyan, ang shipwreck
pagkasira ng barko sa dagat sa pamamagitan ng paglubog o pagkasira. Yung gano'n, na lumubog, nasira. Amen? Pero sa ating pong buhay ay may tinatawag din po na shipwreck. Ito po yung kasunod. Ang shipwreck po ay kapag sa ating buhay ay bumagsak o binagsak ang iyong mga plano o mga pangarap sa bato at ang magagawa mo lang ay kunin na lang ang mga pira-piraso. Nakukuha niyo po ba kung ano yung shipwrecks? Meron kang gustong gawin, meron kang mga pinaplano, meron kang pangarap sa buhay, pero dumaan yung shipwrecks, nasira yung barko, nasira yung mga pangarap mo, nasira yung mga plano mo, ang magagawa mo na lang dahil sira-sira na, basag-basag na, dinadampot mo na lang yung mga pira-piraso. At ang sabi pa sa bandang dulo, ang shipwrecks ay masakit at nakakatakot. Shipwrecks are painful and scary. Mas matindi po ang shipwreck, amen, sa storm. Ngayong umaga, naniniwala po ako, halos lahat po tayo ay nakaranas na po ng bagyo sa buhay. Amen po ba? Subalit, baka lang po, may ilan po sa atin dito, na tahimik lang, pero nakaranas na rin ng shipwreck sa kanilang buhay. Tahimik lang, nakaupo lang dyan, amen, pero sa kanyang buhay, sa kanyang mga nakaraan, sa kanyang mga pinagdaanan o pinagdadaanan pa, nakakaranas sila ng shipwreck sa kanilang buhay. Amen? Magkaiba po yun. Ang mga taong nakaranas po ng bagyo, ang sabi nila, Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Yung mga nakakaranas ng bagyo. Pero ang mga taong nakakaranas ng shipwreck, ang sabi naman nila, may Diyos ba talaga? Nakuha niyo po yung point? Kapag bagyo lang, Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Pero kapag shipwreck na, ay, Diyos ba talaga? Nakikita ba talaga ako ng Diyos? Amen? Ang shipwreck po ay illustration ng mga nawawala o lumulubog sa ating buhay. Ulitin ko, ang shipwreck ay ilustrasyon ng mga nawawala, lumulubog sa ating buhay. Basahin po natin ang ating main text. Ito po ay sa bandang dulo na ng chapter 27. Amen? Verses 39 to 41 na nang mag-umaga na, hindi alam ng mga tripulante kung saan isla kami napadpad. Pero may nakita silang isang luok na may dalang pasigan. Kaya nagkasundo sila na doon nila isadsad ang barko. Kaya pinutol nila ang mga lubid na nakatali sa angkla, kinalag din nila ang mga tali ng timon at itinaas nila ang layag sa unahan para tangayin ang hangin ng barko. Amen. Papuntang dalampasigan, pero sumayad ang barko sa mababaw na parte ng tubig. Bumaon ang unahan nito at hindi na makaalis. Ang sabi sa bandang dulo, ang hulihan naman ay nawasa dahil sa salpok ng malalakas na alon. Amen? Kapag binasa niyo po ang title nito sa Bible, ang title po ay The Shipwreck. Amen? Sabi sa verse 41 sa English, but they hit a shoal and ran the ship aground too soon. The bow of the ship stuck fast while the stern was repeatedly smashed by the force of the waves and began to break apart. Ang tawag po doon ay shipwreck. Amen? Kaya mangaral po ko ngayong umaga, shipwreck. Amen. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Samahan mong iyong gawain. Samahan mong pangangaral ng iyong salita. Ako po mismo, Panginoon, ay walang magagawa sa aking sarili. Kailangan kita. Pahiran mo ng aking labi, Panginoon. Ang tinig mo, ang aming marinig sa umagang ito. Marami pong salamat sa iyong gagawin, Panginoon Diyos. Maging buhay ang iyong mga salita, Panginoon, na aming mapapakinggan sa umagang ito. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Ang binasa po natin na main text ay bandang dulo na po ng chapter 27. At nandoon na nga po yung pagkasira ng barko. Ngayon, balikan po natin ang mga nangyari bago ang shipwreck o pagkasira ng barko. Amen? Tulungan po tayo ng Panginoon ngayong umaga. Una po natin pag-usapan, experiencing shipwrecks. Pagkaranas ng shipwreck. Ang sabi po sa verse 9 to 10 ng chapter 27, kaya sinabi ni Pablo sa aming mga kasama, ang tansya ko, mapanganib na kung tutuloy tayo at hindi lang ang mga karga at ang barko ang mawawala, baka pati na rin ang ating buhay. Amen. Sabi sa English, men, he said, I believe that there is trouble ahead if we go on. Shipwreck.
Sabi ni Pablo, hindi na maganda kung tutuloy pa tayo, merong masamang mangyayari sa atin, shipwreck, loss of cargo, and danger to our lives as well. Sinasabihan dito ni Pablo ang mga tauhan, ang mga crew ng barko, wag na nating ituloy, mapapahamak tayong lahat, yung barko at damay pati yung ating buhay. Amen? Kung ipaparaphrase po natin yung sinabi ni Pablo, may pupuntahan tayong lugar, pero the ship will not make it. Pupuntahan tayong lugar, pero hindi makakarating ang barko. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi ko alam, marahil ay may kinakausap ang Panginoon ngayong umaga. Ito po ay para sa ating lahat. May mga destinasyon na gusto nating puntahan, mga plano na gusto nating mangyari, pangarap na gusto nating abutin. Subalit ang nakakalungkot na katotohanan ngayong umaga, some ships in our lives will not make it. Some ships in our lives will not make it. Sabi ni Pablo sa mga tauhan, yes, maglalakbay tayo, may pupuntahan tayong destinasyon, but I tell you, the ship will not make it. Sabi ni Pablo, ganun din paminsan sa ating mga buhay, amen, some ships in our lives will not make it. Hindi makakatawid yung barko sa kabilang dako, hindi makakarating yung barko sa destinasyon na pupuntahan niya. Amen. Ito po yung mga pangangaral, naniniwala po ako na ayaw nating mapakinggan, ayaw nating marinig, kahit naman po ako, amen, kahit naman sino, amen, ayaw nating mapakinggan yung mga ganitong pangangaral, amen, at pwede pa nga na yung mga ganitong pangangaral ay hindi natin paniwalaan. Can you say amen? Mas maganda po kasi pakinggan na ang Diyos magbubukas ng mga pinto ng oportunidad para sa iyo. Ikaw ay gagamitin ng Panginoon para ang ibang tao ay matulungan mo. Ano man ang hilingin mo sa panalangin, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. At ang lahat ay sisigaw at magsasabi ng malakas na amen. Palakpakan natin. Praise God! Hallelujah! Hype na hype ka na. Yes, Lord! Yes, Lord! Subalit po ngayong umaga, sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos, posible nangyayari ang shipwrecks. May mga ship sa buhay natin na mawawala. May mga ship sa buhay natin na lulubog. May mga relationship na mapuputol. May mga partnership na masisira. May mga friendship na magtatapos. May mga hardship na pagdadaanan. Nandyan pa po ba kayo? Yes! Amen? Puro ship yan, ano? Praise God! Ito pa naman, yung mga barko, yung mga ship na iningatan, inalagaan, at pinahalagahan natin ng matagal. Subalit mahirap man tanggapin, yun ay nakalagay sa Bible. Ang sabi ng Bible, gaya ng sabi ni Pablo, our ship will not make it. Ganon din po sa atin, some ships in our lives will not going to make it. Amen? Kahit sino po ay pwedeng makaranas nito, mananampalataya o hindi mananampalataya. Amen? Itong pangangaral po na ito ay hindi po para palubugin pa tayo lalo, kundi ang pangangaral po na ito ay paghahanda sa posibleng mangyari, posibleng shipwreck sa ating buhay. Amen. Ang problema po kasi sa mga tao ngayon, kahit sa mga Kristiyano, mamimili ng church na dadaluhan nila, pinipili nila ang mga pangangaral na gusto nilang mapakinggan, na para bang ang gusto nilang marinig ay hindi na sila dadanas ng mga problema, hindi na sila malulungkot, hindi na sila iiyak, hindi na sila masasaktan, hindi na sila mabibigo, at parang magagandang pangyayari na lang ang mangyayari sa kanila. Subalit ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, dito sa Father's House Pateros, nais kong itama ang mga maling paniniwala natin sa buhay. Kahit ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoon, kahit gaano pa kalaki ang iyong Bible, kahit gaano pa katatag ang iyong pananampalataya, na iyong sabihin na ikaw ay malulungkot pa rin. Ikaw ay masasaktan pa rin. Ikaw ay mabibigo pa rin. Can you say amen? Amen. Amen. Praise God. Sa halip na ma-promote, natanggal sa trabaho. Kristyano, tumanggap sa Panginoon. Sa halip na kumita ang negosyo, nalugi at nagsara. Shipwrecks. Sa halip na gumaling, namatay. Kaya minsan nakakatakot yung magpastor eh. Yung mananalangin ka sa may sakit. Diba kasi minsan pagka-amen, doon nalagutan ng hininga, Lord, pagalingin mo po ang tao ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasi yung tao, ano mo, huling na nalangin.
Amen? Sa halip na magkatuluyan, naghiwalay. Nangyayari ba yun? Nangyayari. Sino pong agree? Sino pong naniniwala ngayong umaga? Amen? Pastor, sa akin, hindi mangyayari yan. Amen? Yan po ang problema ngayon. May mga tao na in denial pa rin. In denial. Kasi pakiramdam nila na kaya nilang sagipin lahat ng barko sa kanilang buhay. Ako si Superman. Kaya ko sagupin, ano man yan, amen, nalulubog, mawawala sa ating buhay, gamit ang sarili kong kakayahan at abilidad. Subalit, pakinggan mo ito, kapatid sa ating Panginoon, kahit gaano pa tayo kagaling at katalino, hindi natin mapipigilan ang mga barko na lumubog kung yun ay pinahihintulutan ng Diyos. Kung yun ay pinahihintulutan ng Panginoon na mawala, lumubog, kahit gaano kakalakas, kagaling, katalino, hindi mo yun mapipigilan. Amen po ba? Kung pinahintulutan ng Diyos na yun ay mawala, sad to say, mawawala po yun. Nandiyan pa po ba kayo? Yes. Sino sa inyo nag-pray pero ibang sagot ng Panginoon? Kung pinahintulutan ng Panginoon, yun ay lumubog, yun ay mawala, yun ay mawawala. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa church na ito na hindi kailangang bulahin ang tao para lang manatili sa church. Hindi mag-iimbento ng kung ano-anong aral at doktrina. Kung anong sinabi ng Bible, yun po ang aming ipinapangaral, yun po ang aking ipapangaral. Mahirap man tanggapin, pero kailangan tanggapin. Amen? Pwedeng dumaan sa mga shipwrecks ang ating buhay. At gaya po ng sabi ko kanina, kailangan ay maging handa tayo. Gusto ng Panginoon, maging handa tayo. Gusto ng Panginoon, maging handa ka. Na kapag dumaan ka sa mga shipwrecks ng buhay, lumubog man yung barko, hindi sasama ang pananampalataya mo sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Kaya ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi ko minamaliit. Mahalaga yung mga ship na yan sa ating buhay. Mahalaga ang trabaho, pero ang trabaho ay pwedeng lumubog. Mahalaga ang negosyo, pero ang negosyo ay pwedeng lumubog. Mahalaga ang edukasyon, pero ang edukasyon ay pwedeng lumubog. Mahalaga ang relasyon, pero ang relasyon ay pwedeng lumubog. Can you say amen? Amen. Kaya wag tayong masyadong magtiwala at hawakan ng mahigpit ang mga ship sa ating buhay dahil yan ay pwedeng masira at lumubog at hindi na makarating sa destinasyon na kanyang pupuntahan. Amen? Alam nyo, mas mabuti kung sa Panginoon pa rin tayo magtitiwala. Amen. Oh, masakit man, kasi nga, di ba, mawawala kasi lulubog. Amen. Tama po ba? Masakit? Amen. Di ba? Mawawala, lulubog. Amen. Pero tandaan po natin, mga kapatid sa ating Panginoon, na hindi tatanggalin ng Panginoon ang anumang bagay na kakailanganin natin sa susunod na kabanata ng ating buhay. Amen? Tandaan po natin na kung hindi mo yan kailangan, tatanggalin yan ng Panginoon. Pero kung kailangan mo yan, amen, hindi yan tatanggalin ng Panginoon. Kung kakailanganin mo po yan sa susunod na season, kabanata ng iyong buhay, pananatilihin yan ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Isingit ko lang po, testimony ko lang po, ito po ay sa aking personal na buhay. Hindi ko po alam bakit ito, amen, yung pumasok sa akin na testimony, praise God, hindi rin po ako perfecto. Ako po ay tao lang, nagpapastor. Nung ako po ay nag-aaral po ng college, amen, nagkaroon din po ako ng ibang girlfriend maliban kay Rolyn. Amen? Bakit ganyan po itingin mo po sa akin? Ang problema lang, yung naging girlfriend ko na yon ay hindi mananampalataya. Sa katunayan, ngayon ko alam na-realize yung ginagawa ko ito, ano? Bakit kaya naging girlfriend ko siya? Kasi siya ay umiinom at naninigarilyo. Talaga, pastor? Uy, baka i-chismis niyo po ako. Okay na, tapos na yun. Amen. Umabot din po kami, kung di ako nagkakamali, ng 3 taon. Tagal. Is God. Classmate ko, college. Pero salamat na lang din po sa Panginoon, di ko naman po siya, okay naman po kami ngayon. Amen. Sabi ko nga kanina, may mga relationship na magtatapos. Amen. Kasi naisip ko, pag sinasama ko siya sa church, ayaw.
Amen. May simba siya sa ibang church, sa mga malalaking simbahan, alam niyo na yun. Amen. Siya daw kasi ay devoto, tapos kapag may translasyon sa Quiapo, diba, panata nila, gusto daw niya sumili, gusto niya pumunta. Ay ko, yoko. Amen. Alam niyo mga kapatid sa ating Panginoon, salamat na lang sa Panginoon. Amen. Dahil naisip ko, kung kami ang nagkatuluyan, hindi ko alam, pero baka hindi ako nangangaral sa inyo ngayon. Naisip ko rin, kung kami ang nagkatuluyan, anong makikita sa amin ang magiging anak namin? Nung time na yun, ako rin ay umiinom kasi noon. Amen? Testimony ko po ito, huwag mo na lang pong gayahin. Amen po ba? Amen. Sabi ko, pares kami umiinom pag may mga birthday, mga classmate namin. Sabi ko, kung kami nagkatuluyan nito, amen, tapos ganito ang aming ginagawa, magkakaroon kami ng anak, anong makikita ng anak nito sa amin? Amen. Salamat na lang dahil may mas magandang plano ang Panginoon. Si Rolin ang napangasawa ko. Amen. Ganun po kasi yung mga kapatid sa ating Panginoon. Inaalis, tinatanggal ng Panginoon. Pwede yung mga tao, yung mga bagay na hindi natin kakailanganin, hindi makakatulong sa atin sa susunod na kabanata ng ating buhay. Amen? Kaya minsan, pinapalubog ng Panginoon. Amen? At alam ng Panginoon kung ano talagang makakabuti sa atin. Amen? Marahil ngayong umaga, nagtatanong ka, Lord, bakit kami naghiwalay ng ex ko? Dahil hindi siya para sa iyo. Ulitin ko, dahil hindi siya para sa iyo. Amen po ba? Amen! Lord, bakit hindi ako natanggap sa trabaho? Dahil makakasagabal sa iyo ang trabaho mo sa pagdalo mo sa church. Amen po ba? Amen. Lord, bakit hindi ako yumayaman? Dahil baka makalimutan mo ako, sabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Nandiyan po ba kayo? Amen. Minsan, hindi iaalaw ng Panginoon. Romans chapter 8 verse 28. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para saan? Para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti mo. Kung merong kailangan palubugin ng Panginoon, palulubugin ng Panginoon. Kung kailangan magkaroon ng shipwrecks, magkakaroon ng shipwrecks sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Pero mayroon pa pong iba pang mga dahilan bakit nangyayari ang mga shipwrecks sa ating buhay. Ito po yung pangalawa na pag-uusapan natin. Causing of shipwrecks. Causing of shipwrecks. Amen. Totoo po, may mga oras, may mga panahon na ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang may dahilan kung bakit nagkaroon pwede ng shipwrecks sa ating buhay. Amen po ba? Pangalawa, pwede rin naman po ang kaaway, ang dyablo, ang gumawa, ang may dahilan kung bakit nakakaranas ka ng mga shipwrecks sa iyong buhay dahil ayaw niya maranasan mo at ma-enjoy mo at masiyahan ka sa mga pagpapala ng Panginoon. Kagaya ng ginawa niya kay Job, di ba? Pahirapan si Job, sabi ni Satanas, di ba? Nagpaalam pa siya sa ating Panginoon. Yun naman ang kinagandahan. Bago makakilos si Satanas sa iyong buhay, magpapaalam muna siya sa ating Panginoon. Kapag binasa niyo yung Book of Job, pwede ko bang galawin ang buhay, mga ari-arian ni Job? Amen. Kaminsan ang kaaway, amen? Pero sa ibang pangaral na yan, medyo mahirap yan. Medyo malungkot na kayo. Amen. Thank you, Lord. Samahan po tayo ng ating Panginoon. Amen. Pero, may mga bagay o mga ship sa ating buhay na kaya lumulubog ay dahil tayo ang may kagagawan. Pastor, ang hinikip yung dibdib ko. Diba? Sabi ng anak mo, paano ba naman na? Tinira mo ng tinira yung crispy pata kagabi. Paano ba naman hindi sisikip yung dibdib? Tama ko ba? Minsan kasi, di ba, laging ang Diablo sinisisi natin. Ito talagang Diablo na to, di ba? Sumisikip ng dibdib ko, naninig ko, nahirapan ako ngayon. Yung Diablo na to, yung Diablo naman, grabe ka naman. Ang tagal na nga natin hindi nakikita eh. Ngayon, sinisisi ko pa ako na lang lagi. Uy! Amen. Naalala niyo po ba yung verse 10 kanina? Basahin po natin ulit. Acts 27, 9-10. Kaya sinabi ni Pablo sa aming mga kasama, ang tansya ko, mapanganib na kung tutuloy tayo. At hindi lang ang mga karga at ang barko mawawala, baka pati na rin ang ating buhay. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon,
Nagbigay ng babala si Pablo na kung tutuloy sila sa paglalayag, ay mahaharap sila sa panganib, masisira ang barko. Tama? Sinabi ni Pablo, magkakaroon ng shipwreck at baka pati buhay ng mga tao na nakasakay doon ay mamatay. Amen? Kaya lang, ang problema, hindi nakinig ang mga tao na kasama niyo doon sa barko, tumuloy pa rin sila sa pag-alis. Amen? Bakit hindi po sila nakinig? Kapag pinag-aralan niyo po ang Bible, si Pablo po kasi ay isang tent maker at preacher. Ibig sabihin ng tent maker, gumagawa ng mga tent. Alam niyo po ba yung tent? Hindi ko pa alam kung itsura ng tent nila sa tent na sa panahon natin. Amen? Pero pwedeng ganon. Yung mga tent na ginagamit natin sa camping, mga ganon. Si Pablo po kasi, yung panahon niya, para siya ay merong sariling budget, allowance yun. Nagtrabaho siya as a tent maker. And at the same time, siya po ay isang mangangaral. At kung ikaw po ang nasa kalagayan ng kapitan ng barko at mga crew na nandoon sa barko, tingin ko ay hindi ka rin maniniwala sa sasabihin ng isang tent maker o preacher kapag ang topic ay tungkol sa dagat o paglalayag sa dagat. Tama po ba? Sabi ni Pablo, stop! Di tayo pwedeng tumuloy. Ang tansya ko, malalagay tayo sa panganib. Masisira ang barko at baka pati ang buhay natin mamatay. Nagtingin na sa kanya bigla yung kapitan ng barko, yung mga crew ng barko. Amen. Sino ito? Na nagsasabi sa atin na huwag daw tayo tumuloy sa paglalayag. Anong sinasabi ng tao na ito na mapapahamak daw tayo? Hindi ba niya alam na matagal ko ng trabaho ito, ang pagiging kapitan ng barko? Amen. Alam ko ang ginagawa ko. Kalahati ng buhay ko. Inilaan ko na sa paglalayag sa dagat. Kabisado ko na nga, pati mga galaw ng alon. Di ba? Kapag gumalaw ang alon, pag gano'n, tingnan mo yung next, gano'n naman yan. Grabe. No, talagang doon yan na ibinuhos. Pwede gano'n, mga kapatid sa ating Panginoon, di ba? Hindi ka maniniwala sa isang tao dahil hindi naman yun yung kanyang pinagkakabuhayan. Hindi naman yun yung kanyang expertise. Can you say amen? Ganon din po sa ating buhay minsan. Si Pablo, larawan ng isang nagpapastor. Ayaw natin pakinggan si pastor kasi mas matanda tayo kay pastor. Tahimik po ata. So, sorry po. Mahal ko po kayo mga kapatid sa ating Panginoon. Bati pa rin po tayo. Hindi tayo, ayaw natin pakinggan si pastor kasi mas marami na tayong karanasan kaysa kay pastor. Ayokong makinig kay pastor dahil mas mataas ang pinag-aralan ko kaysa kay pastor. Kaya bakit ko susundin ang sinabi ni pastor? Nandiyan pa po ba kayo? Yeah. Kapag may gagawin tayong desisyon sa ating buhay, ayaw nating ilapit kay pastor kasi baka pagbawalan ni pastor kontrahin ni pastor. Anyway, in-expect ko naman po talaga wala pa masyado mag-amen. Amen? O kaya naman, inilapit niya kay pastor, binigyan ng payo, pero hindi naman sinunod yung payo. Pero, kung po ay mag-alala, sa ibang church po yun. Dito sa Father's House Pateros, walang ganon. Amen? Lugay mo ito. Diba? Tulad nga ng laging halimbawa ni Pastor Boyet, narinig ko na lagi ni Pastor Boyet Amen? Pastor, may lalapit na babae. Pastor, mamamatay ako kapag naghiwalay kami. Kalipas ang isang taon, lumapit ulit yung babae kay Pastor Boyet. Pastor, mamamatay ako kapag hindi kami naghiwalay. Siguro, alam nyo, bilhin mo, ilang taon na nagpapastor si Pastor Boyet. Siyempre, marami nang lumapit sa kanya, humingi ng payo, lalo na sa usapin ng relasyon at ng pag-aasawa. Amen? Ginagamit niya lagi sa pangalan, Pastor Boyet. Ginamit ko lang din dito. Amen? Tulad po na nangyari kina Pablo. Amen? Dahil tayo sa kwento. Hindi sila nakinig kay Pablo, tumuloy sila sa paglalayag. Dahil doon, dumaan sila sa bagyo at shipwreck sa kanilang buhay. Diba, nagsabi si Pablo, wag na tayong tumuloy. Sabi ng kapitan ng barko, who are you? I am the captain of the ship. Tutuloy tayo. Di ba? Ako ang kapitan, alam ko ang dagat. Amen? Yes, si Pablo ay hindi isang seafarer o taong dagat, pero huwag nating kalimutan na siya ay mangangaral pa rin at lingkod ng Panginoon. Ibig sabihin, mas alam niya ang salita ng Panginoon.
At yung sinabi niyang babala, I believe, yun po ay galing sa Panginoon. Yun po ay salita ng Panginoon. Amen? Kaya lang, ito nga ang problema, mas pinaniniwalaan ng tao yung expertise, yung mga tao sa panahon niya, yung expertise ng seaman kaysa sa salita ng Panginoon. Verse 11, pero mas naniwala ang kapitan ng mga sundalo sa sinabi ng kapitan ng barko at ng may-ari nito kaysa sa payo ni Pablo. Bakit ako maniniwala sa'yo? Sino ka? Isa pa, bilanggo ka. Tingnan mo nga, oh. Nakaposas ka. Kasi bilanggo nga dito si Pablo. Mas naniwala ang kapitan ng mga sundalo sa sinabi ng kapitan ng barko. Kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. Amen? Ganon din paminsan, mga kapatid sa ating Panginoon, mas pinaniniwalaan natin ang damdamin natin kaysa sa salita ng Panginoon. Mas pinaniniwalaan natin ang karanasan natin kaysa sa salita ng Panginoon. Mas pinaniniwalaan natin ang tinuro sa atin sa school kaysa sa salita ng Panginoon. Mas pinaniniwalaan natin ang sinabi ng tatay at nanay natin kaysa sa salita ng Panginoon. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, nais ko pong sabihin sa bawat isa, ang salita ng Panginoon ay subok sa lahat ng oras. Proverbs chapter 30 verse 5, ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Amen? Siya ay tulad ng panangga sa mga umaasa ng kanyang pag-iingat. Praise God. Biruin po ninyo, bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Amen? Kaya po kapag may nagpapayo sa atin at yan po ay galing sa salita ng Panginoon, mas maganda, mas mabuti, mga kapatid ko dito sa Padres House Materos, sundin po natin. Amen? Kaya anong nangyari? Noong sila po, kaya ano pong nangyari? Balikan po ulit natin yung kwento. Noong sila ay tumuloy, naroon na sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag, ng kanilang pagbabiyahe. Amen? Dumating nga ang isang napakalakas na bagyo. Amen? Tingnan po natin ang sinabi ni Pablo. Acts chapter 27, verse 21, ilang araw nang hindi kumakain ng mga tao. Ito na, yari. Kaya sinabi ni Pablo sa kanila, mga kaibigan, kung nakinig lang kayo sa akin. Na hindi na tayo dapat umalis sa Crete. Hindi sana nangyari sa atin ang mga kahirapan at mga kapinsalaang ito. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid sa ating Panginoon? Amen? Sabi ngayon ni Pablo sa mga kasamahan niya sa barko, di ba? Pwede nakagano pa si Pablo. Amen? Kung nakinig lang kayo sa akin, wala dapat tayo sa ganitong kalagayan. Amen po ba? Amen. Sabi si Pablo, tumuloy sila, karoon ng malakas na bagyo, dumaan sila. Sabi ni Pablo, kung nakinig lang sana kayo sa akin, wala sana tayo dito sa bagyo, hindi sana tayo humarap sa ganitong sitwasyon, kalagayan sa ating buhay. Amen? Sa atin naman ng mga mananampalataya. Di ba, brother? Di ba, sister? Nagpayo ako, huwag mo nang gawin yan. Di ba, nagpayo ako, huwag ka nang sumama dyan. Di ba, nagpayo ako, huwag mo nang pasukin yung relasyon na yan. Di ba, nagpayo ako, huwag ka nang tumuloy sa trabaho na yan. Pero, sabi ni Pablo, hindi ka nakinig. Bakit ang tahimik niyo po, mga kapatid sa akin? Ang problema po paminsan ay pinipilit po natin ang gusto natin kahit may warning, may babala na tayong narinig. Ulitin ko, paminsan pinipilit natin ang gusto natin kahit may babala, warning na tayong narinig. Amen? Meron pong illustration dito, mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. May isa pong napakalaki at napakamahal na barko na naglayag noong April 10. Oh, birthday niya, no? Naling makalala ka Chinese CJ. Happy birthday po sa inyo. Wala pong handa? Debiro lang po. May isang napakalaki at napakamahal na barko na naglayag noong April 10, 1912. Mula sa England, papuntang New York City sa Amerika. Amen? Ang barko po na ito ay naglalaman po ng 2,240 na pasahero. 2,240 na pasahero. Amen? Ayos naman po ang lahat sa pasimula ng kanilang paglalayag. Hanggang sa dumating ang ika-4 na araw, ang hindi inaakala ng maraming tao na mangyayari ay nangyari.
gabi po ng April 14, April 10, makalipas ang 4 na araw, gabi po ng April 14, 1912, ang napakalaki at napakamahal na barko na ito ay bumangga sa isang iceberg na nagdulot ng pagkaputok at pagkabutas ng ilang bahagi ng katawan ng barko, kung kaya't nakapasok ang tubig ng dagat mula doon at nagsimula itong masira at lumubog. Ang tinutukoy ko po na barko ay kilala sa tawag na Titanic. Dear Father, huwag natin katahin. Baka tumuloy pa kayo sa video, okay? Sino po sa inyo pamilyar sa Titanic? Oo, si brother na praise God. Sa bagay, yun po ay 1997. Hindi pa po ako pinapanganak. Amen. Pinalabas ng pelikula na yan na 1997. Ginawa nila ng pelikula. Amen. Kilala, Titanic. Amen. 2,240 ang passengers. Marami sa atin, alam yon. Ayon po sa mga pag-iimbestiga, ang mga dahilan ng pagtama ng barko sa iceberg at paglubog nito ay ito po. Maraming mga dahilan. Una, wala pala dyan. Una, high speeds. Ibig sabihin, mabilis yung andar ng barko. Siguro akala ng kapitan, nasa karera siya. No? High speed. Pangalawa, fatal wrong turn. Nagkamali daw siya ng pag-ikot siguro. Pagkalkula kung saan direksyon. Fatal wrong turn. Pangatlo, weather conditions. Yung lagay ng panahon, yung sila'y naglalayag. Tapos pang-apat, lack of binoculars. Research ko po ito. Amen? Yung binoculars, yung parang telescope na ginagamit, di ba? Makita mo yung mas malayo. Amen? Binoculars. At ito po yung nakatawag ng aking pansin. Yung pang-5 dahilan. Amen? Kung bakit lumubog yung barko ng Titanic. Ang sabi po doon ay, dismiss iceberg warning. Dismiss iceberg warning. Ito po yung gusto ko pong pansinin. Sa Tagalog po ng dismiss iceberg warning, binaliwalang babala. Na may iceberg na dadaanan nila. Nandiyan ba kayo? Ang sabi po doon sa article na nabasa ko, nandiyan po yan sa inyong harapan, pinlash ko po dyan, wala pa pong isang oras bago tumama ang Titanic sa iceberg, nag-radio. Meron pala pong isa pang kalapit na barko doon. Nag-radio ang isa pang kalapit na barko, ang tawag ay Californian. Siguro po ay nauna itong barko na ito kaysa sa Titanic. Para sabihin, English po kasi, tinagalog ko na lang po, para sabihin, napahinto yung California ng makakapal na yelo. Ngunit, dahil daw ang babala ay hindi nagsimula sa prefix na MSG o Master Service Gram na mga kailangan sa kapitan na direktang kilalanin ang pagtanggap ng mensahe, itinuring ng operator ng radyo ng Titanic na ang pangalan ay si Jack Phillips na hindi urgent o hindi apurahan, hindi urgent ang babala ng kabilang barko at huwag itong pansinin. Nag-radyo. Titanic. Na-iceberg dyan sa dadaanan nyo. Huwag na kayong tumuloy. Si Jack Phillips, diba? Andam. Huwag na tayo tumuloy. Diba? Huwag mong pansinin yun. Papansin lang yun. Dahil sa pagbaliwala ng warning ni Jack Phillips, pagbaliwala ng babala, alam po natin ang nangyari, napakalaking pinsala ang epekto. Alam po natin ang kwento, lumubog ang barko na nagkakahalaga po ng $1,000,000 at mula po sa 2,200 na pasahero, 706 lang po ang nakaligtas at nabuhay. Anong dahilan? Binaliwala yung warning. Tutuloy tayo! Amen? Siguro, alam nyo, sabi po nung isang barko na naroon, yung California, di ba, pagkatas lumubog ng barko, di ba, parang si Pablo, nagsabi na, uy, di ba? Niradyo ko pa sa inyo. Hindi ako tumigil ng kakasabi, ng kaka-warning. Huminto muna kayo saglit. Dahil baka hindi nyo matansya, hindi nyo makita yung iceberg na dadaanan nyo. Nasa linya ninyo. Kita namin. Dadaanan ninyo. Hindi kayo nakinig. Hindi sana kayo lumubog. Wala sanang namatay. Pero mo,
2,200 passengers, 706 lang ang nabuhay nakaligtas. Anong dahilan? Dismiss, iceberg, warning. Amen? Alam niyo po ba, mga kapatid sa ating Panginoon, tinaguri ang unsinkable ship yung Titanic. Sa Tagalog, hindi lulubog na barko. Hindi lumulubog. Unsinkable ship yung Titanic. Ibig sabihin yun nga, hindi lulubog. Pero kakasabi lang natin, lumubog pa rin yung Titanic. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, ngayong umaga, may mga bagay sa buhay natin na parang unsinkable. Parang hindi lulubog. Pero sa oras na hindi tayo mag-ingat at hindi tayo makinig sa mga babala, hindi tayo makikinig sa salita ng Panginoon, yan ay pwedeng lumubog. Yan ay pwedeng mawala. Yan ay pwedeng mapinsala. Amen? Amen. Ang Titanic, unsinkable ship daw. Unsinkable, hindi lulubog. Pero dahil nagbaliwala sila sa babala, itong unsinkable ship nito, naging sinkable. Lumubog. Amen? Ngayong umaga, tignan pa natin yung mga nangyari na resulta ng hindi nila pakikinig kay Pablo. Acts chapter 27, verses 18 to 19, tuloy-tuloy pa rin ang malakas na bagyo, kaya kinabukasan, nagsimula silang magtapon ng mga kargamento sa dagat. Nang sumunod pang araw, ang mga kagamitan na mismo ng barko ang kanilang itinapon. Yung kargamento po dito, mga gamit. At ito po yung mga personal nilang gamit na dala-dala nila. Dahil naroroon na po sila sa malakas na bagyo, kailangan po nilang magtapon ng gamit para gumaan yung barko. Amen? Ngayong umaga, ano pong hinahatid po nito sa atin? Kapag hindi po tayo marunong makinig sa salita ng Panginoon, mas nagmamarunong po tayo sa Panginoon, ang pwedeng resulta, may mga mahalagang bagay sa buhay natin na matatapon at masasayang. Dala-dala nila yun, yung mga person na gamit, pero dahil hindi sila nakinig, nandun sa barko, paano kalugdo yung barko, kailangan natin magtapon ng gamit. O, yung dala mo, yung bag ko, itapon mo na yan, papabigat sa barko yan. Yung bag ko, nandiyan yung mga damit ko, nandiyan yung gadgets ko, nandiyan yung mga lahat, nandiyan lahat para sa akin. Hindi, kailangan itapon. Unawain niyo po ba, mga kapatid sa ating Panginoon? Amen. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, unang-una sa lahat, alam nyo, huwag nating itapon at sayangin yung future na gusto ng Panginoon para sa atin. Dahil hindi ka nakinig, pwedeng masayang yung iyong kinabukasan, lalo na sa mga kabataan na narito. Amen. Patotoo ko lang po, mga kapatid sa ating Panginoon, excuse me lang po sa mga lalaki na narito. Amen. Pero ito po ay para po sa mga babae. Dahil karamihan po na nandito sa church, yes, mga babae, praise God, pero alam po, magliligtas ang Panginoon ng mga lalaki. Can you say amen? Amen! Nakikita na natin, praise God, Lord, magbangin ka pa ng mga lalakong manggagawa dito sa Father's House Pateros. Amen? Amen! Praise God. Ngayon, sabi ko nga po, dahil karamihan na nandito sa church ay babae, sasabihin ko na rin po ito para magbigay ng pag-iingat sa mga babaeng singles. Ano yung mga bagay na mahalaga sa iyong buhay na huwag dapat matapon at masayang? Excuse me and sorry for the word. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, lalo sa ating mga singles, mga kabataan na narito. I will say this. Yung iyong pagiging babae. O, didiretsin ko na. Yung iyong virginity. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Yung iyong virginity, sorry for the word, hindi po yan binibigay kung kani-kanino. I love you, mga sisters in Christ. I love you. As my brethren. That's why I'm saying this. It is for your own good, for your future. Someday, isang araw, diba, pwede mo akong balikan. Thank you, Pastor. May isang kapatiran sa ibang, sabi ko na nga, mandalo yung church. Amen. Ang daming pangangaral na napakinggan, payo na narinig, pero nagbaliwala. Kasi parang, alam yun, gusto niya talaga pumasok sa relasyon, gustong mag-boyfriend, amen, masyadong nagmamadali. Eh nga, nagkaroon ng boyfriend. May nangyari sa kanila na hindi dapat mangyari. Alam niyo ngayon? Yung naging boyfriend niya, ikakasal na sa ibang babae at hindi sa kanya. Open kay Rolene, umiiyak.
Salamat sa Panginoon, nakabalik ngayon, nandun sa church. Sabi nga niyo rin, magpatuloy ka na dyan. May natapon na sa'yo, may nawala na sa'yo, may nasayang na sa'yo. Huwag na, pati buong buhay mo. Amen? Iyak siya. Amen? Sabi niya, kung may ibabalik lang yung nakaraan. Yun na nga eh. Kaya nga nausong salitang nasa huli ang pagsisisi. Amen? Mga ladies, kagaya ng lagi kong sinasabi sa isang nanay dito, pag-pray mong mabuti ang lalaking magiging asawa mo. Amen? Amen. Alam niyo, para sa akin, mas maganda kung ikakasal kayo, haharap kayo sa Panginoon, pareho kayong pure. Amen? Isa po yun sa, kahit pa paano, pinagmamalaki namin ni Rolin. Kinasal siya, ako lang, nakasiping sa kanya. Kinasal ako, na siya lang ang aking sinibingan. Nandiyan pa po ba kayo? Tahimik. Mga ladies na singles, especially singles. Ay, lose na! Nanay-lose na kita. Sa mga singles mo ito, salamat sa mga nanay. Tulungan niyo po yung ating mga single ladies, ha? Praise God. Andiyan pa po ba kayo, mga single ladies? Kasi baka mamaya umaasa pa si Nanay Makare. Ni Makare, tapos na tayo dyan. Church! Teka. Makinig, amen? Lalo na kung mula sa salita ng Panginoon para makaiwas po tayo sa shipwreck. Amen? Praise God. Tapusin na po natin, pangatlo panghuli. Surviving shipwrecks. Amen. Ang magandang balita ngayong umaga, pwede po tayong dumaan man tayo sa mga shipwrecks, pero pwede pa rin po tayong maging matagumpay sa buhay. Amen? Amen. Hindi po dahil sa atin, kundi dahil po sa Panginoon. Amen? Ito pong napakabuti sa Panginoon. Kahit nakakagawa po tayo ng mga maling pagpapasya, paminsan, hindi nakikinig, nagiging matigas ang ulo, ang napakabuti sa ating Panginoon, ang Diyos ay laging nagbibigay ng maraming pagkakataon. Ito po napakaganda sa chapter na ito ng verse 27. Ito lang po yung amenable. Ibig sabihin, hindi ito ka lang mapapa-amen. Sa verse na ito, sa buong chapter 27 na nangyari kina Pablo. Basahin po natin, verse 22. Pero ngayon, hinihiling ko sa inyo na nalakasan ninyo ang inyong loob dahil walang mamamatay sa atin. Ang barko lang ang masisira. Praise God! Diba? Nandyan na, nangyari na, may shipwrecks na, may bagyo na. Amen? Pero sabi dito ni Pablo, lakasan ninyong inyong loob, walang mamamatay, ang barko lang ang masisira. Amen? Bagamat may mga ship na hindi makakarating sa destinasyon nila, pero ikaw mismo ay makakarating sa iyong paroroonan. Amen po ba? Some ships will not make it, but you, amen? But you are going to make it. Amen po ba? Mga kapatid sa ating Panginoon, yes, may mga bagay po na pinahahalagahan natin sa ating buhay na pwedeng lumubog at mawala, pero hindi po ibig sabihin nun nakatapusan na ng iyong buhay. Wala nang dahilan para magpatuloy, para mabuhay. Hindi po. Hanggat merong gustong gawin ng Panginoon sa atin, hindi pa po tapos ang buhay. Tandaan po natin mga kapatid na hindi sa lahat ng oras, listen, tayo po ang masusunod. May mga oras na makikialam ang Panginoon para matawag ang atensyon mo, para mailing niya ka ulit sa kalooban niya, at para magawa mo ang pinapagawa niya. Kaya minsan dadaan sa mga storms and shipwrecks. Amen. Ngayong umaga, anong assurance natin? Amen. Para tayo ay maging matagumpay pa rin kahit tayo ay dumaan sa mga shipwrecks ng ating buhay. Nandito na rin po sa chapter 27 ang susi to survive shipwrecks. Una po mga kapatid sa ating Panginoon, we must belong to God. Amen. Ang sino mang tumanggap sa Panginoon ay kabilang sa mga anak ng Diyos. Can you say amen? Acts chapter 27 verse 23. Sapagkat kagabi, sinabi ni Pablo kanina, anong verse yun? 22. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo yung loob, walang mamamatay. Ang barko lang masisira. Anong basis ni Pablo? Verse 23. Sapagkat kagabi, nagpakita sa akin ang isang anghel. Ipinadala siya ng Diyos na nagmamay-ari sa akin at aking pinaglilingkuran. Pinalakas ng Diyos ang loob ni Pablo.
Pablo, lakasan mo loob mo, palakasin mo rin ang kalooban, amen, ng iyong mga kasama sa barko. Masasabi, amen, ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, masasabi ba natin na may confidence, ako ay sa Panginoong Hesus? Masasabi mo ba ngayong umaga na may confidence, pagmamayari ako ng Panginoon? Si Pablo, nasabi na yon, ipinadala siya ng Diyos na nagmamayari sa akin at aking pinaglilingkuran. Amen. Tignan niyo po si Pablo, confident siya na sabihin sa ibang tao, siya ay pagmamayari ng Diyos. Kinikilala niya kung sino ang Diyos sa buhay niya. At alam niya na dahil ang Panginoon ang nagmamayari sa kanya, hindi siya basta-basta pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Di ba po ganun yun, mga kapatid sa Panginoon? Pag may isang bagay na napakahalaga na pagmamayari mo, ingatan mo yun. Ba, yung cellphone mo, ayaw umabagsak. Diba? Sa'yo yan eh. Binili mo ng mahalaga. Amen? Ganun din ikaw. Binili ka sa mahalagang, amen, sa mahalagang presyo, halaga ng ating Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen. Kaya po, naingatan si Pablo, nakaligtas si Pablo, mga kapatid sa ating Panginoon, ang makikita natin dito, mas concern ang Panginoon kay Pablo kaysa doon sa barko. Masisira ang barko, Pablo, pero mas concerned ako sa iyo. Maliligtas ka. Yes, some ships in your life will not make it, but you, indeed, are going to make it. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Gusto ko sabihin ngayong umaga, mas concerned ang Panginoon sa iyo kaysa sa trabaho mo. Mas concerned ang Panginoon sa iyo, amen, kaysa sa negosyo mo. Mas concern ang Panginoon sa iyo kaysa sa mga ari-arian mo. Ikaw mismo, amen, ang pinagmamalasakitan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Pangalawa, how to survive shipwrecks. Pangalawa, we must be doing the will of God. Dapat nating ginagawa ang kalooban ng Diyos para makalampas tayo sa mga shipwrecks ng buhay. Dapat ginagawa po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Si Pablo, nang makilala niya ang Panginoong Hesus, ibinigay niya ang buong buhay niya sa Panginoon. Pansinin po natin ito, verse 24, sinabi niya, Pablo, huwag kang matakot, dapat kang humarap sa emperador sa Roma, emperor, at sa awa ng Diyos, ang lahat mong kasama rito sa barko ay maliligtas dahil sa iyo. Biruin mo, kapatid sa ating Panginoon, dahil ikaw, ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, pwedeng ang ibang tao ay pagpalain din dahil sa buhay mo. Dahil sa ginagawa mo, Pablo, ang lahat ng kasama mo rito sa barko, maliligtas dahil sa iyo. Makikita po natin dito, mga kapatid sa ating Panginoon, Paul is actively doing the will of God. Papunta siya sa Roma. Yes, sabi ko kanina, para i-appeal ang kanyang kaso. Amen, doon kay Cesar. Pero kung pag-aaralan po natin itong chapter na ito, papunta rin siya sa Rome dahil gusto rin niyang ipangaral ang Panginoong Hesus sa mga tao sa Rome. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, nakalagay dito sa inyong harapan, as long as God has a work for us to do, we will be here to do it. God will preserve us to do it. Hanggat may gawain ng Diyos na dapat natin gawin, narito tayo para gawin ito. Iingatan tayo ng Diyos upang gawin ito. Amen? Ibig sabihin, kung may plano pa ang Panginoon sa iyo, may plano pa ang Panginoon sa mga ship sa iyong buhay, hindi yan basta-basta palulubugin at paalisin ng ating Panginoon. Amen? Para sa akin, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi ganun kadali, pero I believe wala pong talo at lugi kapag ginagawa mo ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Pansinin niyo po na kay Pablo ang pag-iingat ng Panginoon dahil ginagawa niya ang kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah! Ganon din po sa mga bagay, mga ship na nananatili sa atin. Hanggat yan po ay nakakatulong sa atin, sa iyo, nakakatulong sa gawain ng Panginoon, nakakatulong na magawa mo pa rin ang kalooban ng Panginoon, hindi po yan lulubog. Amen po ba? Praise God. Panguli, ngayong umaga, we must believe in God. Sampalatayanan mo ang Panginoon sa lahat ng oras at lahat ng kanyang mga sinabi. Amen? Sinabihan si Pablo ng anghel ng Panginoon, hindi siya mamamatay. Pero hindi nag-alinlangan si Pablo. Pinaniwalaan niya ang sinabi ng anghel sa kanya na mula sa ating Panginoon Diyos. Verse 25, kaya mga kaibigan, huwag na kayong matakot dahil nananalig ako sa Diyos na matutupad ang kanyang sinabi sa akin. Amen. Praise God. Yun ang sinabi ng Diyos, hindi tayo mamamatay at yun ang pinaniniwalaan ko. Alam niyo nangyari?
Pag binasa niyo pa yung bandang dulo nitong chapter 27, nakaligtas kasi Pablo at lahat ng kanyang mga kasama, lumubog yung barko pero nabuhay silang lahat. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, do you still believe? Naniniwala ka pa rin ba sa Panginoon at sa kanyang mga salita? Amen. Amen. Ngayong umaga, sa aking pagtatapos, posible na dumaan tayo sa mga shipwreck sa buhay, pero may mga paraan na binigay ang Panginoon para sa atin, para kahit mangyari ang mga shipwreck sa ating buhay, ay makalampas tayo at makarating pa rin sa susunod na destinasyon ng ating buhay. Alam niyo mga kapatid sa ating Panginoon, ang Panginoon lang ang tunay na makapagbibigay ng safety and protection sa ating buhay at sa mga bagay sa ating buhay. Amen. Ngayong umaga, minsan pa, palakpakan, sambahin, purihin po natin ang ating Panginoon. Praise God. Tayo po magsiyong lahat. The shipwrecks, praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon Diyos. Patuloy mo kaming tinuturuan. Patuloy mo kaming pinalalakas. Patuloy mo kaming binibigyan, Panginoon, ng mga aral, ng mga warnings, Panginoon Diyos. Ang iyong mga salita, maging kayamanan sa aming buhay. Tulungan mo kami, maingatan kami, Panginoon Diyos, lalo na ang aming buhay, lalo na ang aming kinabukasan, Panginoon, ang mga bagay sa aming buhay, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, anong dapat namin gawin na, hallelujah. Kung po'y magbabakasakali, ngayong umaga, sa ating pong mga first time, di po namin nais-yay ng sinuman, ito rin po ang aming ginawa, marahil hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay, wala po kaming ibang ipinapangaral dito, kundi ang ating Panginoong Jesus, siya ang iyong kailangan, sapagkat ang sabi niya, siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya, walang ibang relihiyon, walang ibang tao, walang ibang Diyos na namatay doon sa krus, kundi si Jesus Christ lang. Ngayong umaga, amen, nice ka naming aniyahan, amen. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay sa mga first time na narito? Praise God, salamat bro, mahal ka ng ating Panginoon, salamat sa iyong pagpunta sa umagang ito. Praise God, salamat po kay nanay, amen. Pwede po ba namin kayong imbitahan dito sa harap? Amen, meron pong sasama sa inyo, amen. Tayo po'y mananalangin na habang ang bawat isa ay nakayuko. Praise God. Thank you, Lord. Salamat sa mga precious souls na ito. Amen. Nakasama natin ngayong umaga. Praise God. Imbitahan po natin sila dito. Tayo po yung manalangin. Ito po ang dahilan kung bakit rin tayo may mga church na kagaya ng ganito. Mga tao lumalapit, tumatanggap sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Glorify your name. Praise God. Ngayong umaga. Amen. Habang sila po ay tumatanggap sa ating Panginoon. Praise God. Kung saan mang bahagi ng pangangaral, ikaw ay kinausap ng ating Panginoon. Shipwrecks, praise God, yes, yan ay posibleng hindi nating maiwasan. Pero salamat sa ating Panginoon, siya nagtuturo sa atin, nagbibigay ng mga paraan para mapagtagumpayan pa rin natin ang buhay. Dumaan man tayo sa mga bagyo at pagkasira ng barko sa ating buhay. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang mga layunin, mga plano, amen, para sa ating buhay. Kung saan mang bahagi ng pangangaral, ikaw yung kinakausap ng ating Panginoon, binubuksan po natin ang altar, lumapit tayo sa ating Panginoon, humingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon sa mga pagpapasya na ating panggagawin sa ating buhay. Praise God. Habang tayo po yung maawit, praise God. Thank you, Lord. Binubuksan po natin ang altar. Praise your holy name, Jesus. Praise your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you. Lord. Sige, let's pray, mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita na patuloy na nagtutulig, Panginoon, ang mga landas na aming tinatahat, na aming dinadaanan, Panginoon. Ang iyong mga salita ay maging ilaw sa aming mga paanan, Panginoon. Direct our paths, Lord God. Salamat sa kalakasan, salamat sa pag-iingat, Panginoon Diyos, hallelujah. Narayan man, Panginoon, ang mga problema, suliranin, Panginoon, kami naniniwala na ikaw pa rin, Panginoon, ang aming kailangan. Hallelujah. Tayo po umawit, ating inawit kanina, still, hide me now. Praise your holy name, Jesus, we worship you, we worship you.
buhay na mawala, Panginoon, lumubog, Panginoon, pero salamat, Ikaw ang patuloy, Panginoon Diyos, na nag-iingat at nagpe-preserve sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa iyong mga layunin, salamat sa iyong mga plano, salamat, Panginoon, sa umagang ito, salamat, Panginoon, Ikaw muli ang nangusap sa iyong mga anak. Hallelujah, Lord, naharap ulit kami sa isang panibagong linggo, sa mga hamon ng buhay, Panginoon Diyos. Ikaw ang aming kasama, Panginoon. Salamat sa patuloy na kalakasan na kinakakalog
po sa amin, karunungang nagmumula sa iyo, kagaya, Panginoon Diyos, ng pangangaral sa umagang ito, mga babala, ang mga payo, Panginoon, na yung nais, Panginoon, na iparating sa amin, ay huwag naming bali-baliwalain, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na nagtutuwid, humuhubog, Panginoon, nagtuturo sa amin. Ito rin ay para sa aming ikabubuti, Panginoon. Salamat sa iyong mga pagpapala, sa iyong mga biyaya. Salamat, Panginoon, sa mga tao na tumanggap sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Ang mga salita mo, Panginoon, ikaw mismo, Panginoong Hesus, magpakahayag ka sa kanila. Makasama pa namin sila sa mga susunod mong gawain, Panginoon Diyos. Lord, bless this church, Lord God. Bless, Panginoon, every brethren, Panginoon Diyos, sa church na ito. Patuloy mo, Panginoon, iparanas sa amin ang kabutihan at katapatan mo, Panginoon Diyos, na itong aming ginagawa para sa iyo ay hindi walang kabuluhan, Panginoon. Salamat, Lord God. Ikaw ang nagsabi, Panginoon Diyos, hallelujah. You will build this church, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pagtatagumpay na patuloy na pinagkakalob sa amin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa bawat isa. Amen. Sa mga dumalo ngayong umaga. Amen. Sa Thursday po, ang ating pong midweek service, 6:30 po ng gating start. Mag-ingat po tayo pag-uwi.